Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa ngayong araw sa ikalawang markahan ay ang pang-abay. At ang layunin ng araling ito, nagagamit ng wastong mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawi. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging sa kapwa nitong pang-abay. Ito ay makikilala sapagkat kasama ito ng isang pangpandiwa, pang-uri, o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. Halimbawa, ang paaralang pinapasukan ni Jojo ay labis na maganda. Ang pang-abay ay labis na, nagbibigay turing na pang-uring maganda. Pangalawang halimbawa, maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi maistorbo ang nahihimbing na kapatid. Ang pang-abay na maingat ay nagbibigay turing sa pandiwang binuksan. Pangatlong halimbawa, talagang mabagal ang kanyang pag-asenso, subalit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ang pang-abay na talaga ay nagbibigay turing sa kapwa pang-abay na mabagal. Narito ang mga uri ng pang-abay. Una ay pang-abay na kataga o inklitik. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. Pang-abay na panlunan. Pang-apat ay ang pang-abay na pamaraan. Panglima, pang-abay na panggaano. Anim, pang-abay na pang-agam. Pangpito, pang-abay na panang-ayon. At ang pangwalo ay ang pang-abay na pananggi. Ating isa-isahin ang mga uri ng pang-abay. Ang una ay ang pang-abay na kataga o inklitik. Ito ay mga salitang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan nito. Narito ang halimbawa. Naramdaman din pala nila ang lindol kagabi. Ang pang-abay na kataga o inklitik ay pala. Pangalawang halimbawa, nagdarasal muna sila bago kumain. Ang pang-abay sa pangungusap ay muna. At ang pangalawa ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong panandang salita. Unang halimbawa, ipinangako niyang bibisitahin ang puntod ng ina ng linggo-linggo. Ang pang-abay na pamanahon ng linggo-linggo. Pangalawang halimbawa, tuwing babasahan ako ni nanay ng kwento ay nakakatulog ako. Ang pang-abay na pamanahon ay tuwing. At ang pangatlo ay pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook ng pinangyarihan, pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang sa, kay, o kina. Ito rin ay karaniwang sumasagot sa tanong na saan. Ang sa ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pambala na o maging panghalip. Narito ang halimbawa.
Maraming magagandang karanasan ang naalala ko sa probinsya. Ang kay o kina ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi na ngalan ng tao. Halimbawa nito, nagpunta ako kina Mang Ganing para magpapayo sa aking takdang aralin. Ang pang-apat ay ang pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na inilalahad ng pandiwa. Ginagamit ang pananda na nang o na o dinudugtungan ng nang. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Narito ang halimbawa, niyakap niya ang anak ng mahigpit dahil sa matagal itong nawala sa kanya. Pangalawang halimbawa, bakit niya pinili na mag-aral sa ibang bansa? At ang panglima ay ang pang-abay na panggaano. Ito ay naglalahad ng sukat o timbang. Sumasagot din ito sa tanong na gaano o magkano. Narito ang halimbawa. Tinatayang umabot ng 5 taon ang pagsusulat niya ng kanyang nobela. Pangalawang halimbawa, lubha siyang nalungkot nang mabalitaan niyang nangyari. Ang pang-anim ay ang pang-abay na pang-agam. Ito ang pang-abay na nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Kadalasan ding ginagamit ang mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang at iba pa. Narito ang halimbawa. Una, marahil ay natuto na siyang mula ng mahuli ng guro na nandadaya sa pagsusulit. Pangalawa, tila habang buhay nang mananatili sa kanya ang ganda ng Bagyo. Ang pangpito ay ang pang-abay na panang-ayon. Ito ang pang-abay na nagsasaad ng panang-ayon. Kadalasang gumagamit dito ng mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, siyempre at iba pa. Narito ang halimbawa. Una, oo, maniwala ka. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Pangalawa, talagang mahirap ang buhay kung hindi makapagtapos ng pag-aaral. At ang pangwalo ay ang pang-abay na pananggi. Ito ang nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di at ayaw. Narito ang halimbawa. Una, hindi kailanman mawawala ang ating pag-asa. Pangalawa, ayaw na nilang sumali sa paligsahan. At ang pangatlo, malayo na ang narating ng mga mananakbo, di niya alintana ang init ng araw. Tukuyin muna natin ang mga pang-abay sa bawat pangungusap at ibigay ang uri nito. Number 1, tuwing umaga, kami ay naglalaro ng aso ko. Ang pang-abay ay tuwing. Ito ay pang-abay na pamanahon. Nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Number 2, pumunta yata si nanay sa tindahan. Ang pang-abay ay yata. Ito ay pang-abay na kataga o inklitik. Laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan nito. Number 3,
Ang lapis na iyan ay kay Lita. Ang pang-abay ay kay. Ito ay pang-abay na panlunan. Tumutukoy sa pook na pinangyarihan, pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Pang-apat, tag-5 piso ang bili ko sa tinapay na iyan. Ang pang-abay ay tag-5 piso. Ito ay pang-abay na panggaano. Naglalahad ng sukat o timbang, sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Pang-5, mabilis na pinatakbo niya ang kotse. Ang pang-abay ay mabilis na. Ito ay pang-abay na pamaraan, nagsasaad kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos na inilalahad ng pandiwa. Pang-6, tunay ngang matamis ang binigay nilang mangga. Ang pang-abay ay tunay. Ito ay pang-abay na panang-ayon, nagsasaad ng pagsang-ayon. Pang-7, baka naiwan ko ang payong doon. Ang pang-abay ay baka. Ito ay pang-abay na pang-agam, nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Pang-8, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Ang pang-abay ay hindi. Ito ay pang-abay na pananggi, nagsasaad nagpagtanggi. Laging tatandaan, ang pang-abay, ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging kapwa nito pang-abay. Ito ay makikilala sapagkat kasama ito ng isa pang pandiwa, pang-uri, o isa pang pang-abay na lumilikha ng parirala. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Filipino 3, ikalawang markahan ng Revised K-12 Curriculum na may paksang pang-abay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.